to another episode ng Sumbong Mo To, Sumbong Mo To. Subo mo to, subo mo to, kung hindi mo pa rin gets, panis kayo lahat sa akin kahit sinong next. Tindig mo ako nag-invento, make it make sense. Host na kay sa Honda, feeling Mercedes-Benz. She do her little dance. Meron tayong sender ngayong araw. Nababasahin ng aking partner yung situation niya. So, ang sabi niya, alam mo yung feeling na kahit lalabas ka lang with friends, pero kabado ka nang magpaalam sa parents mo. Ganun ako dati hanggang ngayon. Kahit wala namang masamang mangyayari, automatic na natitikip-dibig ko. Kasi naaalala ko yung isang beses na pagalitan ako ng sobra nung bata ako for coming home late. Since then, parang may bumubulong sa utak ko na baka magalit sila. Kaya minsan nagsasabi na lang ako ng half-true or excuses para safe. And every time, ramdam ko yung anghel sa utak ko. Gusto kong lumabas and mag-enjoy. Pero may part ng sarili ko na gusto maging mabuting anak para hindi ma-disappoint at magalit si mama. Kaya minsan, I ended up not going at all or lying a bit to my friends just to escape the stress ng pagiging ng parents. Grabe partner, no? Yung situation niya ngayon, parang ang hirap din na pagdadaanan ng lahat ng teenager ngayon. So, ano kaya masasabi ng guest natin? Guys, di ba kilala naman natin si Freud? Yes! So, familiar na tayo sa theory niya na ego and super ego. So, yung naramdaman yung sender na gusto niyang lumabas to have fun with her or her friends, yun yung ego niya. Kasi nag-create siya ng instant pleasure. Gusto niya nang makaramdam ng happiness. Kasi pag nasa labas ka, syempre, free ka. So, yung ano naman, naramdaman niyang kaba kapag magpapaalam na siya kasi naisip niya, magsisinungaling ba ako, ganyan. Yun yung super ego na. Ano yung kasi yun connected siya sa values ng family nila and rules na sinusunod. And then yung ego, yun yung nagbabalance sa dalawa. So if hindi mabalance si ego, yung dalawa na yun, maaaring anxiety yung bata or like kabahan siya kapag nagpapaalam siya. Totoo yun. Tsaka dun sa super ego kasi nag-root din talaga yung Filipino value natin na kapag pinalaki tayo ng magulang, kakaroon tayo ng utang na loob and also nagkakaroon din tayo ng maraming defense na kasi na magulang natin sila. As what you said, di ba? Sa isang family yun, may magulang. Yun yung nagsisilbing authority sa isang family. Kaya, alam niyo ba, pwede natin siyang reconnect sa past natin, sa history natin. Which is yung mga panahon na sinakop tayo, which is yung Spanish colonization era. Kasi sa time na very authoritarian sila sa atin. And sinanay nila yung mga Filipinos na to follow their orders. Kaya up until now, parang nadala natin siya sa isang family natin, which is to follow yung mga nasa authority at galangin sila. Ayun na, kaya nakakabahan na rin tayo kapag mababaan tayo ng Totoo sitwasyon. yan. Kasi sa society natin ngayon, usually kasi yung mga teenagers, they are expected to follow their parents talaga. Kasi kapag hindi nila sinunod yung mga magulang nila, they are like likely to be considered as pasaway. Kasi parang gusto nila na ipakita sa mga magulang nila na gusto na mabuting anak sila, ganyan-ganyan. Kaya nga dun sa conflict sa ego, tsaka sa super ego, madalas talaga nangyayari. Kasi yung madalas naging anxious yung bata, hindi niya alam kung ano yung susundin niya. Minsan may mga lumalamang talaga at lumalamang yung nalimang data ng utak niya. Dahil sa makita talaga natin na ang daming factors kung ba't napipili ng isang tao yung mga ganun. Oo, totoo. Ano bang ma-advise natin sa Advice? I think paalam na lang in advance and sabihin mo sa parent mo, saan ka pupunta, sino kasama mo, alin ka uuwi, ganyan. Kasi may mga consequences din minsan kapag siyempre, paalam. Consequences. Totoo. Tsaka kasi kapag for example, may nangyari sa'yo masama, tapos iba yung pinaalam. Ayan. Yan lang naman yung kinatatakutan ng mga parents natin. Nangyayari sa atin. May So alam niyo guys, ang pinaka-point dyan is communicate. Mag-communicate lang kayo sa parents niyo. Kasi kapag nag-communicate kayo na maayos, papakinggan niyo kung ano ba talaga yung point nila at papakinggan nila kung ano ba yung point mo, magkakaintindihan kayo. totoo, guys. Communication is the key. Partner, grabe yung kayo sasabi nila dun sa kanino. Nakakatulong talaga and lalo yung advice. Grabe. So, let's move on sa situation number 2 kasi may nagsend doon naman sa atin. Ang dami nilang sumbong, no? Hindi ko alam kung relate kayo dito. But every time may allowance ako for the week, lagi akong nahihirapan mag-budget. Parang laging may boses sa utak ko na deserve ko raw ng mga luho kahit wala naman akong nagagawa sa araw na yon. Tapos meron din naman isang side na gustong magtipid para makapag-ipon.
andun ako sa gitna, naglalakad sa mall, hawak ko na yung wallet, tapos nag-aaway yung anghel at demonyo sa utak ko. Minsan bumibigay ako, ending broke by Wednesday. Pero minsan napipigilan ko sarili ko and I walk away feeling proud. May lumang habit ako na nasanay sa impulse buying. Tapos ngayon, kailangan ko siyang i-manage. Pag may nakikita akong anik-anik, automatic na may thrill na gusto kong bilhin. Pero may kabab rin na baka mapagalitan or mawalan ako ng pang-essentials. Kaya everyday, parang may World War III sa utak ko. Grabe naman. Partner trip. Oo nga eh. For budgeting lang yun ha. Pero kasi kailangan talaga natin mag-budget. Ano kaya masasabi ng guest natin dito, partner? So, trivia lang, alam niyo ba na during American colonization, inintroduce tayo ng mga Amerikano sa aesthetic, tsaka pagsabay sa uso. Kaya meron tayong ganyang mindset na hihirapan tayo mag-budget sa sarili natin. Na kahit hindi naman practical, ganyan, bibili natin kasi nga gusto natin makasabay sa uso. Kagaya na namin ito. May sense ba to? May sense ba to na binili ko to? Wala. Kasi gusto ko lang siya kasi hindi siya practical. Actually, alam niyo yung impulse na bumili lang ng essential things, it's actually driven by libido. So, yung libido kasi yun yung energy that pushes us to seek pleasure and fulfillment. So, kapag bin-knock natin yun, it's like, parang nalalo yung self-esteem natin, nakaka-feel tayo ng FOMO, fear of missing out. Yung conflict na yun, ego and super ego, nare-reflect siya sa sarili natin kung paano natin budget yung pera. Kasi, malalaman natin kung paano tayo magiging capable sa pag-budget ng pera sa kung ano yung meron tayo sa reality, which is yung limited lang na pera. So, dahil sa sinabi niya, no, it makes sense daw kung bakit tayo nagkakaroon ng internal conflict sa sarili natin every time na may gusto tayo ginagawa. Kasi, kagaya din ng sabi niya, yung mga norms, tsaka yung mga uso. Yan, as a teenager, alam niyo na mahilig tayo sa mga ganyan. Yan, Starbucks Kirono, and such, iPhone, so, di ba? Yan. Dahil doon, nakita natin kung gaano ka-powerful yung society, no? Tsaka yung mga trends, kung paano ba tayo mag-desisyon sa pagbabudget natin. Especially nowadays na, yun nga, maraming uso and nasa edad din natin na sumabay sa mga uso. As a teenager. Oo naman. Tsaka ano nyo ba na pinakalit talaga ng mga Pilipino yung pagiging practical, yung pagiging disciplinado natin sa pagiging or paghawak ng pera. Kasi usually pinapromote nila na, or pinapromote natin na huwag tayong lumasa sa mga unnecessary na bagay talaga. And talagang iniisip natin, lalo na sa panahon ngayon, iniisip natin kung ano yung mga future na mangyayari, ano yung mga, paano na lang yung future kung gagasasin natin lahat ngayon. Diba? Kaya yung sa Filipino culture, meron din siyang principle na tinatawag na huwag sobra, huwag kulang. So dapat yung satisfaction natin dapat moderate lang, dapat sakto lang pala. So, anong advice nyo dun sa sender? Kasi na syempre, nahihirapan siyang mag-budget. Siguro hindi naman sa magumasa sa sarili, sa para sa sarili. Pero syempre, kailangan na mo muna kung ano yung mga kailangan. Kailangan, importante talaga yung pag-budget. Ayun nga, kagaya ng sabi niya, kailangan talaga maging practical tayo. Hindi naman masama na spoil natin yung sarili natin paminsan-minsan. Pero ayun nga, dapat, ayan. Pero minsan lang naman, so okay lang ba? As long as, alam mo yun, meron tayong pambili para, alam mo yun, may budget tayo para dito, sa kung anong months natin. May budget din tayo, nakatabi, para sa mga mas kailangan natin. Tsaka, Huwag yung yaman-yaman mo. So, umpisa dun sa dulo, pag wala ng budget. Yeah. Nagtipid. Ganyan. tsaka ano naman, no, isipin natin yung mga sacrifice ng mga magulang natin. Ilang respeto na rin sa mga nila, sa sakripisyo nila sa buhay para lang magiging tayo ng sapat na pera. Tsaka advice ko lang din na kapag bibili tayo ng mga gamit, no, pag-isipan talaga muna natin mabuti. Like for example, mag-order tayo sa Shopee, ganyan. Like siguro kahit 7 days or a week, pag-isipan muna natin kasi baka hindi naman talaga natin gusto or parang oo, kasi Ay, meron din ako. Meron din ako mag-order online. Kasi feeling ko, baka ano, kailangan ko ba ito? Magagamit ko ba nila long term? Ganun, yun yung mga need baka alam sa emotion. Yes. Alam din mo. Talaga mag-feel. Grabe yung pinagsasabi nila yung mga advice nila din sa sender. Ma-apply mo talaga sa sarili mo pagbabudget. Oo, te. Lalo yung sinasabi nilang ihiwalay mo yung kineber. Grabe, hindi ko naman ginagawa yun. Tignan mo yung anik-anik na binigay na lang sa akin. Diba? Thank you sa ganito Ang cute niya, totoo. See you sa next episode ng Sumbong Mo To? Sumbong Mo To! Naku, Charlie, pakakatanga. Subo mo to, subo mo to, Kung hindi mo pa rin gets, panis kayo lahat sa akin kahit sinong